Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Lunes, October 6, 2025. Dahil sa patuloy na paghina ng hanging habagat, ay inaasahan natin na sa mga susunod na oras at araw ay magte-terminate na tayo. Ibig sabihin, ay magre-release na tayo ng statement ng pagtatapos ng hanging habagat. Ibig sabihin ay hindi na makakaapekto sa anumang parte ng ating bansa yung hanging habagat. At after nun, ay mapupunta na tayo dun sa transition. Yung sa transition naman, titignan natin yung mga criteria na meron tayo sa Pag-asa para masabi natin kung malapit na ba o mag-o-onset na ba yung hanging amihan. Ibig sabihin, magta-transition tayo from habagat to transition, eventually amihan. Yung amihan, ito yung hangin na may mababang temperatura na galing sa northeastern part ng ating bansa. Meron din itong dala ng mga pagulan, pero nakafocus yung mga pagulan nito dito sa eastern part ng ating bansa, eastern Luzon, at ganoon din sa Visayas, at umaabot din po yan ng northeastern part ng Mindanao. Samantala, patungkol naman sa mga atmospheric systems na nakakaapekto sa ating bansa, meron pong convergence zone. Ibig sabihin, may nagsasalubong na hangin dito sa Sulusi. Kaya naman, kung mapapansin natin dito sa ating satellite image, ay may mga kaulapan tayo na nakakaapekto dito sa Zamboanga Peninsula, ganoon din dito sa Barm at saka sa Soxargen, ganoon din sa Western Visayas. Kasama po dyan yung Negros Island region at dito rin sa Palawan. At bukod po dito sa convergence zone na ito, ay meron na rin tayong nakikita na northeasterly winds o yung hangin na galing dito sa hilagang silangan ng ating bansa, at magdadala rin naman yan ng kaulapan lalo na simula bukas dito sa probinsya ng Aurora at Quezon. Ibig sabihin ay makakaranas tayo ng mga light rains na associated dun sa hangin na binanggit natin kanina. Samantala, yung isa pang binabanggit natin nung mga nakaraang araw na bagyo, ito po ay si Typhoon Halong. So, mas lumakas pa siya from severe tropical storm. Ngayon ay nasa typhoon category na siya. At dahil sa paghina ng high pressure area dito sa southeastern part ng China, dito po sa bandang itaas, ay nabawasan din yung mag-iimpluwensya dito kay Bagyong Halong. Halong po yung international name niya, na ibig sabihin ay isang bay dito sa bansang Vietnam. Ibig sabihin ay yung pag-westward o yung movement niya na pakanluran na pwede pang pumasok ng PAR ay mas bumaba na yung posibilidad. Ibig sabihin, nakikita natin na hindi na siya magpapatuloy na pumasok dito. Mababa na yung chance na pumasok siya ng PAR at magpapatuloy na lang siya na mag-westward na movement and eventually ay pa-northward, papalayo palalo sa ating bansa. Ito ay nasa layong 2,005 kilometers northeast o east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Also, may nakikita din po tayo ng mga cloud clusters. Ito pong mga kaulapan na ito, nakikita din natin dito sa ating analysis na may potential ito na mag-develop into low pressure area. At yung magiging movement niya sa ating analysis ay mag-northwest pa rin ito, at may maliit na tsansa sa kasalukuyan na pumasok ng PAR. After niya mag-northwest ay mag-northward na ito. Pero again, posible pa po ito na magbago. Kaya manatili tayo na updated sa mga ilalabas pa na issuance and warnings ng Pag-asa. Para sa ating forecast bukas, katulad ng binanggit natin kanina, yung northeasterly winds na makakaapekto dito ay magdadala ng mga kaulapan lalo na dito sa probinsya ng Aurora at ng probinsya ng Quezon. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, except sa Palawan, ay makakaranas ng maaliwalas na kalangitan, mababa yung tsansa ng mga pagulan, except dito sa binanggit natin. At yung agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 33, sa Baguio ay 15 to 25, sa Tugigaraw ay 24 to 33, at sa Legazpi ay 24 to 33 din. Dito sa Palawan, ganoon din sa Visayas at sa Mindanao, dahil dun sa binanggit natin kanina na salubungan ng hangin. So convergence zone po ito dito sa Sulusi, kaya nananatili na bukas ay magiging maulap pa rin at mataas yung tsansa ng mga pagulan dito sa Palawan, sa Western Visayas, kasama din po dito yung Negros Island region, at ganoon din dito sa Cebu. So yung mga kababayan natin dito sa Cebu na nasa recovery operations, ay posible na makaranas tayo ng mga pag-ulan, pero hindi naman po natin ito nakikita na magdudulot ng mga malawakang pagbaha. So magiging ulap lang po, at yung mga kalat-kalat na pag-ulan ay mananatili na posible. Ganoon din po dito sa western part ng Mindanao, kasama yung northern Mindanao, yung Barm at Soxargen. Ang agwat ng temperatura
Dito sa Cebu ay 26 to 32. Dito naman sa Iloilo ay 24 to 31. At sa Davao naman ay 24 to 32. Sa kasalukuyan ay wala rin tayong nakataas na gale warning. Pero gusto natin pag-ingatin yung ating mga kababayan, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Kapag tayo pumalaot, posible pa rin na umabot ng 1.8 meters yung ating mga pag-alon na pwedeng ma-encounter. Lalo na kapag may mga thunderstorm offshore o yung mga thunderstorm na nararanasan natin kapag nasa karagatan tayo. Kaya mag-ingat po, lalo na kapag maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Para sa ating forecast, dito sa mga piling syudad sa ating bansa, ito po yung 3-day forecast simula Wednesday hanggang Friday. Dito sa Metro Manila, sa Baguio at sa Legazpi ay mananatiling maaliwalas na kalangitan ang ating mararanasan. Mababa yung tsansa ng mga pagulan, pero nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm. Ito yung panandalian ng mga pagulan sa isang specific na lugar at for a short period of time lang. Ito rin yung mga nararanasan natin. Halimbawa, bumibiyahe tayo, and then makakaranas tayo ng biglang umuulan sa lugar na yon, and then paglagpas naman natin doon, ay hindi naman umuulan din doon sa ating pupuntahan. So yun po yung mga halimbawa ng localized thunderstorms. At ganoon din naman dito sa Visayas, lalo na dito sa Metro Cebu, Iloilo at sa Tacloban. Pero dito sa Mindanao, dahil doon sa convergence zone na binanggit natin kanina, ay mananatiling maulap hanggang sa Wednesday dito sa Zamboanga City. Pero sa natitirang bahagi ng Mindanao, ay nakikita natin na magiging maaliwalas ang ating kalangitan at ang magpapaulan lamang sa atin ay yung mga tinatawag natin na mga thunderstorms. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:41 at muling sisikat bukas ng 5:46 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.